Tayo po'y manalangin. Panginoon, as we draw near to you, Lord God, this night, we pray, Lord God, that you will really reveal yourself, Panginoon, sa amin, Lord God. As we remember, Lord God, mga bagay na ginawa mo, Panginoon, pagpapakasakit, Lord God, pagpapahirap, Lord God, at pagkamatay mo, Lord God, sa krus ng Kalbaryo, Lord. Let all these things, Lord God, ay tunay, Lord God, na may sa buhay namin at may sa puso, Lord God. And Lord, as I preach your word, Panginoon, sa gabing ito, knowing, Lord, na apart from you, Lord, I can do nothing, Lord God. Use me, Father. Use me, Lord God, sa mga tao, Lord God, na narito ngayong gabi, Panginoon. Hindi ko sila kilala karamihan sa kanila, Lord God, pero I know, Lord God, you know them better, Lord God. You know what is inside, sa puso nila, Lord God, pinagdadaanan nila ngayon, Lord. I pray, Lord God, yung word na i-share ko, Panginoon, sa gabang ito, will be a light, Lord God, para sa buhay nila at para sa aming lahat. Maraming salamat po, Lord God. All the glory belongs to you. This is all we pray. In Jesus' name. Amen. Maybe yung i-share ko po sa inyo ngayong gabi, ay napakinggan nyo na, o maaari yung iba sa inyo, first time nyo lang po, maririnig. Pero naniniwala po ako ngayong gabi, there's something great ang Panginoon para sa inyo, para sa buhay nyo ngayong gabi. And ang pag-aaralan natin this night is maaring ito ay narinig nyo na yung verse na babasahin natin, pero hindi nyo pa talaga tunay na naiintindihan. But I pray this night na mabuksan ng isip ninyo at magkaroon ng liwanag ang inyong buhay. Alam na natin na ngayong araw na to, ito yung araw na kung saan namatay ang ating Panginoon. Marami ngayon nagsiselebrate o marami ngayon inaalala ang pagkamatay ng Diyos. O maaaring merong mga tao na pupunta sa mga simbahan, naglalakad, nagpipinitensya. Pero ano ba talaga yung significance ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Yun ang kailangan natin maintindihan ngayong gabi. Okay. So kung sa paaralan, meron tayong tinatawag that the library is the heart of the school. Sa Bible, meron din po. At yung verse na to ay tinatawag natin John 3:16. Siguro kung bata ka o maaaring mga grade school ka pa lang, pag sinabing John 3:16, napaka-common na po niyan. Tama po ba? Kabisado yan. What is John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Maaari kayo sa eskwelahan, palagi nyo ito naririnig, o kahit tanungin kayo, right at this point in time, tanungin ko kayo, ano yung John 3:16, masasagot nyo kahit hindi nyo basahin yan. Amen po ba? Amen. Pero, kung hihimay-himayin natin yung verse na to, maintindihan natin kung ano talaga ang nasa puso ng ating Panginoon. Amen. At ang desire ko po, maintindihan natin at maibahagi ko sa inyo kung anong nilalaman ng puso ng ating Panginoon para sa inyong gabi. Amen? So, for God so loved the world. Kung iisipin po natin, ano ba meron sa mundo? Bakit minamahal ng Panginoon ang mundo? Samantalang, ang mundo ay punong-puno ng kasalanan. Samantalang, ang mga tao na nasa mundo, maaaring killer, diba po? Maaaring abuser, maaaring drug pusher, maaaring rapist, maaaring masama, o kahit ano pa na masamang bagay na ginagawa. Why would this God, the God of the universe, the God who created all things,
would care enough for this world? Bakit ang Diyos na to ay sobrang mahal ang mundong ito? Actually, yung world po dyan, it does not refer dun sa world itself, but actually it refers to the people. Ikaw, ako, tayong lahat. Hudyo man ikaw o Gentiles ka man, yan ang tinutukoy ng verse na yan, the world. And bakit? Bakit mahal na mahal ng Diyos ang mundong ito? Samantalang wala naman siyang mahihita. Amen ba? Wala namang mahihita sa atin ng Panginoon eh. Wala naman pwedeng kunin ng Panginoon sa atin eh. Actually, kung titignan natin, o kung maaaral ninyo ang universe, actually yung tao hindi mo makikita sa universe. Walang significance ang tao pag tinignan mo siya sa universe. At yung mundo nga, napakaliit lang eh. Pero bakit sinabi dito sa salita ng Diyos? For God so loved the world. Naalala ko yung verse na to. Yan na. The first time I heard this verse, may nag-invite sa akin sa Bible study. Yung time na tipong feeling ko, wala nang nagmamahal sa akin because I have been rejected by the people around me na supposed to be sila yung tutulong sa akin. I was lost that time. I was no direction. And iniisip ko, may tao pa bang magmamahal sa akin? Sa kabila ng karumihan ng buhay ko, sa kaliwat kanan ng kasalanan na ginawa ko, meron pa bang magmamahal sa akin? Meron pa bang magkikare sa akin? Wala na. There's no more hope. Wala nang direksyon ng buhay ko. But one time, there was somebody who invited me to attend a Bible study. Noong time na yon, I was losing hope. There was no light. Wala na akong nakikita. Parang katiting na lang. Pero when I heard this verse, Paul, may nagmamahal pa sa'yo. And it's me. Kung naiisip mo, walang taong nagmamahal sa'yo, ako, nagmamahal sa'yo. At hindi ako tumitingin sa pagkatao mo. Hindi ko tinitignan kung ano man ang kasalanang nagawa mo. Ang tinitignan ko yung puso mo. At nandito ako, nagmamahal sa'yo. If you think there's no somebody na mata-accept ka, mamahalin ka kung sino ka, nandito ako. Ako yon. And if you think na wala nagmamahal sa'yo, if you think that you are lost this time, and if you think there will be no somebody na mag-a-accept sa'yo as who you are, it's a lie. Because the Bible says, for God so loved the world. God loves you. Hindi niya hinihingan ka ng kapalit. He accepts you as who you are. No matter what you did from the past, no matter what you are doing this day, you are so loved by God. Because He is love. God is love. Hindi ka niya minamahal dahil because mabait ka. Hindi ka niya minamahal because magaling ka. Walang hinihinging kapalit ang Panginoon. Basta, ang ibig niyang sabihin, mahal ka niya. Because He is love. God is love. At paano natin nasabi na He is love? He gave His only begotten Son. Siguro nabanggit niyo na po ito minsan. Mawala na lang lahat sa akin, wag lang siya. Mawala na lahat sa akin, wag lang ang kayamanan ko, wag lang ang bagay na to. There's something sa atin na papatay tayo basta wag lang mawala sa atin. Amen ba? Nabanggit niyo na ba yan sa sarili ninyo? Mawala ng lahat basta wag lang to, kung sino man o bagay yan. Pero alam niyo kung anong ginawa ng Diyos Ama? Yung pinaka-importante, yung pinakamahal niya, yung pinaka-treasure niya, ibinigay niya para sa'yo.
To prove that God loves you so much. To prove that God cares for you. To prove that He is there for you. And Jesus Christ, si Jesus, alam nyo, He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Actually, pwede niyang sabihin, ayoko pumunta sa krus ng Kalbaryo. Ayoko. Pero bakit niya ginawa yun? He was thinking of you. When He died on the cross, actually, He was thinking of you. He was thinking of you, Tita Tess. He was thinking of you, Dan. He was thinking for each of you. Nasa isip tayo ng Panginoong Jesus when He died on the cross. Hindi ko alam kung ano ang mga bagay na meron ka sa buhay mo. Hindi ko alam kung ano yung mga kasalanang nakomit mo. Hindi ko alam kung gaano karumi ang buhay mo. Pero isa lang alam ko, nung namatay si Kristo, nahugasan niya ang kasalanan mo. It says in the Bible that Jesus died for the past, present, and future sins. It's all had been paid by the Lord. Yung pagkamatay ni Kristo, walang kasalanan na hindi kayang patawarin. Kahit ano pa yung pinaka naiisip mong napakasamang ginawa mo, when you put your hope in God, when you surrender your life to the Lord, malilinis yon. Walang kasalanan ang di kayang patawarin ng krus ng Kalbaryo. And that is the love of God for each one of us here tonight. Kaya, wala kang dapat gawin. Hindi mo kayang bayaran eh. Hindi mo kayang bayaran ang kasalanang nagawa mo. Sinabi sa Bible na, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Walang sino man ang karapat-dapat sa harapan ng Panginoon dahil ang lahat ay nagkasala. Kahit sa tingin mo, gaano ka pa kabait, gaano ka pa makasunurin sa magulang mo, walang sino man ang karapat-dapat. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para ikaw mismo magkaroon ka ng direct access sa Panginoon. Parang sa eskwelahan lang yan, di ba? Pag nagtitest tayo, di ba, usually ang ina-ask ng teacher, 75% ka lang pasado ka na. Tama ba? 75% lang inihingi ng mga teachers sa atin para makapasa. Pero ang Diyos, alam nyo, hindi niya hinihingi 75% kasi He's a holy God. Ang hinihingi niya, 100%. And nobody can do that. Nobody's deserving sa Kanya. Kaya wala tayong paraan nun eh. Pero because of His great love for all of us, He gave His only begotten Son. Amen? Amen. Sabi dito that whoever, napaka-importante ng word na whoever dito. Bakit? Kasi kahit sino man, kahit ano pang pinagdaanan mo sa buhay, kahit feeling mo wala ka ng pag-asa, kahit feeling mo ikaw na yung pinakamakasalanang tao sa buong mundo, kahit feeling mo wala ka ng direksyon. Sabi dito, whoever, kahit sino ka pa, whoever, kasama ka dito. Sabihin mo nga sa katabi mo, whoever. Kasama ako. Kasama rin ako. And I'm also a recipient of God's grace. Amen? So sabi dito, believes in Him. So kahit na alam natin na mahal tayo ng Diyos, kahit na alam natin that Jesus died para sa ating mga kasalanan, kahit alam natin na God cares for us, pero may response na kailangan tayong gawin. It is to believe in Him. Believing in Him is essential. Bakit? So may dalawang, kasi minsan napagkukumpara natin yung paniniwala
at pananampalataya. Magkaiba po yung paniniwala at pananampalataya. Taas nga po ang kamay na naniniwala na si Kristo ay Diyos. Taas po ang kamay. Yan. Si Kristo ay Diyos. Pero ang pananampalataya po iba. Parang ganito, i-explain ko lang po sa inyo ng konti. For example po, ako po ay isang kasali sa isang circus. Yan. At nagtayo po ako ng alambre sa magkabilang dulo. Siguro ang floor nun is 100 floors. Nasa Twin Tower ako, naglagay po ako sa magkabilang building ng alambre. At sinama ko po si Suzette. At nagdala pa po ako ng bike. At pagdala ko po ng bike, sinabi ko kay Suzette, maniniwala ka ba sa akin pag nakatawid ako? Sabihin sa akin ni Suzette, ay hindi. Siyempre, given yon kasi di pa niya nakikita. Amen? So, ganito po ang ginawa ko. For example, bibigyan ko lang po kayo ng picture. Nung dinrive ko na yung bike, nung tumawid ako sa alambre, nakatawid ako sa kabilang building. At bumalik ako kay Suzette. At sinabi ko kay Suzette, Suzette, naniniwala ka na. Sabi niya, Kuya Paul, naniniwala na ako kasi nakatawid ka na. So, meron akong papagawa sa'yo, Suzette. Ngayon, tatawid ulit ako. Talaga, Kuya Paul? Oo, pero kasama kita. Sasakay ka sa aking likod, tatawid tayo doon. That is pananampalataya. You are trusting the person. You are surrendering your life. Di ba si Suzette, kung sasakay siya doon, ibig sabihin, binibigay niya yung buhay niya. Pinagkakatiwala niya. That is pananampalataya. That is the Lord wants us to do, to respond sa kanyang pagmamahal sa atin. Hindi lang sapat na naniniwala ka. Hindi lang sapat na alam mo si Kristo ay Diyos. Hindi lang sapat na alam mo na merong Good Friday, merong Resurrection Day. Hindi lang sapat na merong Semana Santa. Ang gusto ng Panginoon, mag-respond ka sa Kanya. Dahil hindi mo mararanasan kung ano man yung sinasabi kong pagmamahal kung wala kang desisyon na gagawin ngayon sa buhay mo. Ang gusto ng Panginoon, pananampalataya, hindi lang paniniwala. Amen? So, sabi dito, whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So kung sino man ang mananampalataya sa Panginoong Hesus, kung sino man ang magre-respond sa Kanya, dahil nalaman mo na mahal ka ng Diyos, namatay siya, mararanasan mo ngayon ang buhay na walang hanggan. So ano ba, Kuya Paul, yung sinasabi mong buhay na walang hanggan? Brother Paul, ano ba yung everlasting life? Alam nyo ba ang everlasting life, hindi nyo lamang po siya mararanasan pag kayo'y namatay na? Pag iniwan nyo ang mundong ito. Actually, yung everlasting life, mararanasan nyo na ngayon pa lang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. It is a kind of life that God can infuse to you that is life of full of potential, a life that is full of hope, a life that is full of direction. That is an everlasting life. And ito ang nais ng Panginoon sa inyo. God doesn't want na mamuhay ka lang dito sa mundo na walang purpose. God doesn't want na mamuhay ka lang dito na walang direksyon. God doesn't want you na mamuhay ka na hindi mo alam kung saan ka pupunta. God wants you to have this kind of life. An eternal life that you can be found only in Jesus Christ. The Bible says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sinabi ni Jesus. Hindi religion. Wala sa religion yan. Wala kay Mary, wala sa kahit sino pa mang tao, kahit ano ka pang religion mo, walang kinalaman yan. May kinalaman yan sa relasyon mo sa Panginoon. And when you surrender your life to God, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Ito ang nais ng Panginoon para sa ating gabi. Jesus paid for us to be saved. Jesus paid for us to be saved. Jesus paid it all.
Wala ka nang kailangang gawin. Wala ka nang kailangang sundin na mga proseso para maging karapat-dapat ka sa harapan ng Diyos. Ang tanging kailangan mo lang gawin is tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Yun lang ang susi. Jesus paid for us to be saved. Let's watch this video. Labis na hinagpis ang dulot ng pagpanaw ng ina at pag-abandona ng ama ni Paul sa kanya. Wala siyang nagawa nang maiwan sa pangangalaga ng kanyang kamag-anak. Yung pagmamahal na sobrang gusto kong maramdaman. Sobrang empty yung feeling. Napatigil ako ng pag-aaral. So I decided na hanapin yung tatay ko. Nang matagpuan ng ama, pinag-aral siya nito. Subalit hindi ito naging sapat upang manatili siyang matino. Connotation sa akin ng bata ko na bading ako. Parang nakikigaya ng tatay ko. Masakit para sa isang anak na yung tunay mong magulang, parang hindi ka tinitreat o parang hindi niya pinapakita na accepted ka. Ang asal bading ni Paul ay kinamuhian ng ama. Upang maiwasan ang kalupitang dinanas mula sa kanya, lumayas si Paul. Baon ang bangungot ng kanyang nakaraan. May experience kasi ako sa isang tao na lalaki na minolestya niya ako ng maraming beses. Nagkaroon ng confusion sa sarili ko. Bilang identity ko, bilang isang bata, bilang isang lalaki. Parang naisip ko, bakit ganun yung nangyayari sa akin? Upang makalaya sa kanyang pagkukunwari, bumalik si Paul sa mga kamag-anak at pinanindigan ang pagiging bakla. Sa tuwing sasapit ang bagong taon, ipinagdiriwang niya ito sa isang paraang kinasusuklaman ng karamihan. Napabarkada ako sa mga bading. So parang sabi ko, ito na yung kalayaan na hinahanap ko. Ito na yung mga tao na where I belong, para sabi ko. Dito ko na matatagpuan na yung pagmamahal na hinahanap ko, yung acceptance. Dumating ako sa point na na-involve ako sa sexual activity, sexual immorality sa isang lalaki. Parang nakakapagbigay siya ng kasiyahan. Pero pag natatapos na yung time na yun, yung event na yun, nandun na naman ako sa point na may nahanap ako na isang bagay, na yung love na hindi ko pa rin matagpuan. Bagamat patuloy sa kanyang kalaswaan, may kapitbahay na naglakas loob na yayain siya sa isang Bible study. Kasi sobrang naisip ko ng time na yun, parang hindi ako bagay sa ganun. Kasi naisip ko ang dumi-dumi ko parang sa mga pinaggagawa ko. Pero dahil persuasive yung napao niya ako, so umattend ako. So yung final lesson doon, may kinalaman yun sa Lamb of God. Parang kinausap ako ng Lord, kinausap ako ni Lord na I love you, mahal kita. Kahit sa tingin mo yung mga taong nagre-reject sa'yo, o may mga taong hindi nagparamdam ng pagmamahal sa'yo, nandito ako yung tunay na nagmamahal sa'yo. So, sobrang overwhelmed ako ng time na yun kasi sobrang totoo sa akin yung message na yun na hindi ko naramdaman ng buong buhay ko. Na totoo pala na merong God na nagmamahal sa'yo. May isang tao na magpaparamdam sa'yo ng tunay na pagmamahal. Ang pag-ibig na nadama ni Paul sa Diyos ang naging lakas niya upang talikuran ang dating gawi. Walang halong pag-iimbot at pagtuligsa, tinanggap siya ng may pagmamahal at kalinga ng simbahang kanyang tinaluhan. Parang inalis sa akin ng Panginoon instantly yung mga bisyo na nakasanayan ko noon, yung pag-iinom, yung pagsinigarilyo, parang hindi nawala na sa akin yung desire sa Panginoon. Bagong nilalang na ako at bagong buhay na ang meron ako.
everything is lost, and everything I loved before is gone. Alone, like we're coming off the frost, and the cold winter's chill is in my stony heart. Where were you when all that I've hoped for? Where were you when all I've dreamed came crashing down in shambles around me? You were on the cross, pain, could you take away the pain? If I found someone to blame, would it make it easier? Alone, all my friends are asleep, and I can't find anyone to stay awake with me. Where were you when sin stole my innocence? Where were you when I was ashamed, hiding in a life I wish I never made? You were on the cross, my God, all alone, all alone. You were on the cross, you died for us, all alone, all alone. Oh, 'cause you were on the cross, victorious, all alone, is all alone. And you were there in all of my suffering, and you were there in doubt and in fear. I'm waiting on the dawn to reappear. If anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Yun po ang dating buhay ko. Yun po ang nakaraan ko. Pero because of the grace of God, because of His great love para sa akin, He changed me. Binigyan niya ako ng hope. Binigyan niya ako ng future.
Kahit feeling ko undeserving ako. Kahit feeling ko ang dumi-dumi ko. Pero sa kabila nun, He gave everything para sa akin. Wala akong pamilya. Dysfunctional. Pero He brought me ito sa pamilyang to para maranasan ko yung pagmamahal na hinahanap ko. Same goes with you. Kung feeling mo nawawalan ka na ng pag-asa, kung feeling mo ang dumi-dumi mo dahil sa mga kasalanang ginawa mo, kung feeling mo wala nang direksyon, hindi totoo yun. Si Jesus ay namatay para sa'yo. Si Jesus ay ibinigay para magkaroon ka ng direksyon, para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay namatay para maranasan mo na may nagmamahal sa'yo, na may nagkikare sa'yo. Can you please all stand? I want to talk sa dalawang klase ng tao nandirito. Maring iba sa inyo, this is your first time to attend sa lugar na ito. And this is your first time to hear yung shinare ko sa inyo kanina. Alam mo kapatid, kung sino ka man, walang aksidente sa Panginoon. God brought you here for a purpose. God brought you here because He wants you to experience the life that He can give sa buhay mo. The life that is in Christ. Matagal mo nang hinahanap. Ang Diyos ang naglagay sa'yo dito. And for all na ikaw ito, kung feeling mo ikaw ito, feeling mo wala ka ng pag-asa, feeling mo wala ng direksyon, feeling mo napakarumi mo, feeling mo ikaw ng pinakamasamang tao sa buong mundo. You are here for a purpose because God loves you. Let's all bow our heads. Gusto ko yung mga taong kinakausap ko kung first time mo. God is here. God is reaching out for you. God has a purpose for you. God wants you to open your heart to Him. He knows you very well. He knows you sa kahit ano pang detalye ng buhay mo. He created you. Hindi niya nais na magkaroon ka ng buhay na wasak. Hindi niya nais na magkaroon ka ng buhay ng pagkakasala. Ang nais ng Panginoon sa'yo ay magkaroon ka ng buhay na puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal, puno ng pag-ibig ng Diyos, puno ng direksyon. You are here for a purpose. God brought you here. I want you to pray this prayer. Sundan niyo ako. For those na kinakausap ko, kung ikaw man yung taong ito, you have to believe that God loves you. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Na ibinigay mo ang iyong buhay. Na ibinigay mo ang iyong buhay. Na dahilan, Lord, Na dahilan, Lord, ng pagkakaroon ko ng kalayaan. ng pagkakaroon ko ng kalayaan. Pagkakaroon ko ng buhay na may pag-asa. Pagkakaroon ko ng buhay na may pag-asa. Mararanasan ko, Panginoon, Naranasan ko, Panginoon, ang pagpapatawad, Lord, ang pagpapatawad, Lord, na nanggagaling sa'yo. na nanggagaling sa iyo. Kaya, Panginoon, Kaya, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso binubuksan ko ang aking puso at iniimbitahan kita, Panginoon, sa aking buhay. at iniimbitahan kita, Panginoon, sa aking buhay. Sawa na ako, Lord,
Sawa na ako, Lord, sa buhay sa buhay na makasalanan, na makasalanan, sa buhay na walang direksyon, sa buhay na walang direksyon, sa buhay na wasak. sa buhay na wasak. Sawa na ako, Lord, Sawa na ako, Lord, sa pagiging Lord ng buhay ko. sa pagiging Lord ng buhay ko. Patawarin mo ako, Lord, Patawarin mo ako, Lord, sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Ngayon, Panginoon, Ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso binubuksan ko ang aking puso at hinahayaan kita, Lord, at hinahayaan na maghari ngayon na maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Thank you for loving me, Lord. Thank you for loving me, Lord. Thank you, Lord, Thank you for dying on the cross. for dying on the cross. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Sa pangalawang tao na gusto kong kausapin, maaari ngayon, narinig mo muli yung gospel of salvation. Ngayon, nai-share ko muli sa iyo ang first love mo. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon as far as your relationship with God. Maaari ngayon, nanghihina ka spiritually. Maaari ngayon, lumalayo ka sa Panginoon. Maaari ngayon, namumuhay ka na ulit ng tulad ng dati. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon mo. Pero isang alam ko. Alam ng Panginoon kung ano yung nangyayari sa buhay mo. At gusto ng Panginoon na bumalik ka sa Kanya. Gusto ng Panginoon na magkaroon ka muli ng revival. Gusto ng Panginoon na maranasan mo muli ang Kanyang pagmamahal. Sinabi sa salita ng Diyos, walang anumang bagay ang pwedeng makapagpahiwalay sa'yo sa Panginoon. Dahil si Kristo ay nasa iyo. Nothing can separate you from the love of God that is in Christ Jesus. You have to believe, you have to reopen your heart again to the Lord. He is here, He's calling you, He's calling your name. Kung sino ka man, kapatid, God wants you na bumalik sa Kanya. God wants you to reopen your heart to Him. God wants you to save again from the sins that you are committing right now. Tayo po ay magdasal dun sa kinakausap ko ngayon. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit muli sa inyo, Lord. Ako po'y lumalapit. Inaalala Naalala ang pagkamatay mo pagkamatay mo para sa aking mga kasalanan, para sa aking mga kasalanan, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, lumalapit ako sa inyo, Lord, lumalapit ako sa iyo. humihingi ng kapatawaran Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, Sa lahat, Panginoon. dahil kahit kailan, Dahil kahit hindi mo nire-reject hindi mo nire-reject ang mga anak mo ang mga anak mo na humihingi na humihingi ng kapatawaran sa iyo. ng kapatawaran sa iyo. Lord, this night, I am deciding, Lord, Lord, this night, to resurrender my life to you, surrender my to life, reopen my heart to you, open my heart to you, knowing fully well, Lord, knowing fully well, Lord, that you died for me. that you died for me. Amen. Let's worship the Lord. Let's sing this song. At the cross I bow my knee, where your blood was shed. Let's sing this song, mga kapatid. There's no greater love than God is here. God is drawing near to you. you have. God is speaking in your heart. overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? At the cross, Lord.
At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way, Lord. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Panginoong Jesus, walang pwedeng maikumpara, Lord God, sa pagmamahal mo. Wala kaming pwedeng ipagmalaki, Panginoon, sa'yo. Wala kaming kayang ibigay, Lord God, kapalit, Panginoon, ng buhay mo. We are all undeserving, Lord, before your presence, Lord. We're only recipients, Lord, of your grace. The reason why, Lord, you came here in this world, Lord, because you want us to have real life, Lord. You have said to your word, Lord, I have come that you may have life, life and all its fullness. In you, Lord God, there is real life, Lord. Thank you so much, Father. Thank you so much, Lord Jesus, for dying on the cross. Thank you, Lord, for giving of everything, Lord God, for us to be saved, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We worship you, Lord. We glorify your name, Panginoon. We lift your name on high because you deserve everything, Lord God, ng aming buhay, kalakasan, isip, Lord God, everything, Lord God, that's within us, you deserve, Lord God. Thank you, Lord. All the glory belongs to you. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen.